Balik tayo? Sige. So, ito na si Yerba Buena. Okay. Eto na. Ito na bro, yung shrubs talaga. Okay. You can see. So, eventually, yung grow beds natin, tapos nilalagay na natin sa mga tiles for maturation. And then, babalik tayo din sa traditional farming natin na eventually sa lupa lang. Kita nyo naman po yung diferensya ng kulay, no? Kulay. Yeah. Kulay, laki. Yung density niya. Ibang-iba talaga siya sa aquaponics kaya hindi talaga siya fit yung mode of growing. Ang napansin namin with Yerba Buena, hindi siya yung plant na abot ng sobrang taas. Talagang magsispread Gagapang siya. lang siya talaga. Gagapang siya. So kung mapapansin nyo, dinadirect talaga namin yung plants na parang in a rectangular space lang, diba? And then itong mga plants na to, pwede kang kumuha nun eh. Sabi nga namin kanina, stem lang yan, lalagyan mo lang yan to a nursery. And then you take at least 1 to 2 weeks time para magkaroon siya ng roots. And then transplant. Ulit-ulit ka na lang, pa-transplant ka na lang. Ang kagandahan ng ganito kasi, isipin mo, we're in the city, meron kang ganitong setup. Napakaliwalas, pinag-usapan nga po namin kanina. And parang ang sarap panoorin, nakaka-mesmerize siya ng onte. It's relaxing din na may ganito kang setup. Kahit pa paano, meron kang time away from the city in the city. Sabi nga po nila. Ayun. Galing. Parang malagoy nga nandun. Yes, kasi po mas nadiligan. Yung side po na to. So very new pa lang po yung sprinkler system. Siguro 1 month ago, ano po yan lahat, manual watering. Ito nga, grabe Opo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Opo, So, ilang taon ka lang? 26. 26 po. I mean, start young po, no? Ikaw, Doc, ilang taon ka lang? 27 po. Halos magkano 28. kayo? Yes, malapit lang. So, ayun, makikita nyo naman po dito na yung style po namin ng pagkukultivate ng halaman, hindi po siya one way. Or kung makikita nyo po sa buong farm, hindi isang paraan lang yung pag-grow namin ng halaman. Kasi sa isang urban setting, nagbabago lagi yung lupa, minsan semento siya, minsan hindi. Kaya dito, pag yung lupa hindi natataniman, maglalagay kami ng mga gamit na gulong, lalagyan namin ng lupa, and then dun namin pwede taniman or magtanim. Sa paraan ng ganun, may utilize namin yung buong land Area. kasi mahal yung lupa sa Manila and such. So kailangan talaga gamitin lahat. Opo, ganun po siya. Madami pa kayong tatamnan. Madami po. Madami Pa. As of now, we're just starting, you know. Yeah. I mean, nag-start siya sa 2020 pero ngayon pa lang kami nagkaka-footing. So, hopefully great things to come. Yeah. Si Colin better to, no? Kaysa sa vegetables. Opo, super. Much better. May market kasi talaga. But unfortunately nga, ngayon lang kasi nagsimula yung market ng Yerba Buena. Yerba Buena kasi, again, longest time, tsaa lang talaga siya. Paulit-ulit na yan. Yan ang alam natin.
Pag tiningnan nyo in the internet, may tinatawag kasi in yerba buena na flavonoids. Yeah. So, doon nang galing yung pangalan ng Flavon Pro na pinipili namin. Ngayon, itong flavonoids kasi na to, this is a type of parang antioxidant siya, di ba? Na tatanggalin niya kasi yung parang mga toxin sa katawan mo eh. Tutulungan niyan tanggalin yung toxin sa katawan mo. Ano pang isang magandang bagay about yerba buena? Isang magandang bagay dito, hepatoprotective din siya. Ibig sabihin maganda siya para sa atay mo. So kahit iniinom mo siya, maganda siya for your for your liver din, 'di ba? So plants kasi sasabihin ng marami gulay yan eh. Marami yung again, lahat ng gulay may specific properties yan or specific content na mas mataas than others. Ang kagandahan lang nito is yun nga, yung flavonoids. Maganda siya for that antioxidant factor. Kasama na din dun sa antioxidant yung anti-inflammation. Kasi syempre, kung oxidize yung area, namamaga, tatanggalin mo yung problema na yun, mawawala din yung pamamaga mo. So, everything nature works in a very different way. And we created, yun nga, yung food supplement namin na Flavon Pro. Dinagdagan namin siya ng vitamin C, dinagdagan namin siya ng mga other ingredients pa, na mas makakatulong for the everyday food supplement needs ng mga consumers natin, no? And ayun, pinag-aaralan talaga. And ginagawa namin ng paraan. Paano mapapakultivate? Paano natin eventually mapaparami din? Yun po. Tsaka back siya ng Department of Health. May medical research talaga sa likod niya. So, hindi lang siya supplement na, ito, gagaling ka dito, tapos di mo alam yung laman or anything. Ito talaga, studies, countless studies, tapos approved na siya ng DOH and everything. So, kita talaga na may use talaga siya. Kung iisipin natin parang kung i-compare natin sa Lagundi, nung let's say 2004, nagsisimula pa lang, walang may alam, hanggang ngayon, hindi na mawawala si Lagundi sa market. Kaya si Yerba Buena, nasa stage din ng ganun. Wala pang masyadong nakakaalam, pero siguradong sigurado. Nasisimulan na siya. Itong mayroon akong yung middle finger syndrome, naglalak. Kaya ito. It can help. It will help. Ang isa ko din marirecommend na rin mo sa mga naglalak na in the morning try nyo something warm. Kumbaga parang makina lang yun ng diesel. Papainitin mo muna. So pag pinainit mo yan kasi medyo lalambot yan. Nagkaroon yan din si Sir Patrick dati nun eh. Yung gumaganon talaga yung daliri niya sa umaga, tapos ang sakit-sakit. Tapos hindi na may balik, nakalak. Binabalik. So ang pwede mong gawin dyan, inom ka nito in the morning, pwede ka mag-tsaa. Kasama nun, peppermint, diba, yerba buena. Tapos, put something warm sa umaga. O kung gusto mo ganit, masahin mo lang. Hanggang uminit yan. Tapos, babalik na po yung mobility niya in that area. Eventually din naman, once that you get everything in check, diba, nagpa-check up ka, napakita mo, using daily supplements din po, like ito, Flavon Pro, makakatulong din yun sa ninyo. Pero ako talaga yung something warm, makakatulong yan eh. Kasi babalik mo yung mobility eh. Oo. Pwede akong mag-twice a day. Pwede po yan. Twice a day. You see may medicine. Lahat yan, ayun ang Flavon Pro. Sir, ano po yung Shopee and Lazada account ninyo na kung saan nila mahanap to? Natural MD. So, we have it in Lazada and Shopee. Makita nyo siya sa Natural MD pag sinerch nyo. Natural MD, Mama Delta. Na doctor, MD. Makikita nyo yan. Tapos meron din tayo, mga iba pa mga products natin. Makikita nyo doon. Andas. Ang bango nito. ANDAS. Yung Andas na word sa as account ng Lazada, Shopee, mas madali din. Pwede yung Andas. 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 Ito yan. All natural dengue OA spray or solution. Mabango siya. Pati yung ito lotion, 'di ba? Meron pa yung isa yung parang alcohol. Spray. Mabango siya. But dito ka. Ay, sige, okay lang, sir. So, sino ka dyan? Anyway, ang mas important, sabi ko nga, kung paano mo ma-utilize
yung mga raw materials na nakita mo sa farm, di ba? Na andyan ang study. So wala kang Sir wala Patrick, kang, yeah. wala kang wala kang mintis diyan. Kasi pinag-aralan yan eh. Ayan, so ito po sir, papakita namin yung una namin. Ito po yung unang testing namin sa Yerba Buena. So nagtaka po talaga kami kung bakit hindi siya nag-take sa bago naming system. Madami. Actually, Maganda po overflow talaga yan, sir. Kung makikita nyo kanina yung sides, wala. Hindi mo makikita yung gilid na puti nun. Naka-overlap po yung mga halaman na at that time. Pero hydroponics din to? Opo, galing dito po sa system. Aquaponics po siya. Aquaponics, Yes, okay. aquaponics. So, yun. So, from this, yung results po nito, gumawa po kami ng 20 grow beds para dito, pero hindi po siya nag-take. So, until na-realize namin, mas maganda po siya sa lupa. Ito yung pansit-pansitan. Oh, grabe. Grabe, di ba? Madami talaga siya. I think nakailang harvest na sila eh. Sisend ko din po naman. Sige. May mga high quality media kayo. And then, moving on, ito, pansit-pansitan din yan. Matutuwa So, ka. isipin yung per grow bed, eventually, once na ma-develop namin, ma-transform namin yung ibang grow beds, Ito, at least basil. 18 to Basil 20 yan. grow beds, ganyan yung makikita po. Arugula, strawberries, lettuce, of course, aquaponics, kailangan may lettuce. Basil. Basil, thyme, strawberry. Ito yung harvest ko sa Yung strawberry. Before po yan, mga 2 years ago. Tapos, ayan, ito na po yung ganyan. Diretso na namin ng after po. Sayang, kung nakita niyo po ito, nakaka-wow yung pansit-pansitan. Ang galing, no? Yes. From the paso. Oo. From the paso, from the gilid-gilid. Tabi-tabi. Ayun ba, natatakot kumain. Malaki na yung pansit-pansitan ko sa bahay. Oo, may ornamental plant ako. Nakita ko nag-grow lang siya doon. So, hinayaan ko lang siya ngayon, malaki na siya. Tapos, transplant ko yung plant, naiwan siya doon. Naiwan. Actually, Wala pwede kayo nyo pa dyan. yung palaki yan. Ano lang, constant water lang at saka moist area. Tapos araw talaga yung ano po, yung main factor. Ang galing. Yung sinasabi po ni Sir Patrick kanina with the flavon, ito yung mga tinatawag nating phytochemicals. So, pwede nyo i-search yan, phytochemicals. Meron yung effect kasi per part. And ng mga halaman kasi natin, lahat yan meron. Pwede kang kumain, sabi nga natin, kumain ka ng lettuce, kumain ka ng kung anumang leafy greens, kumain ka ng kahit anong vegetable, meron yan at meron yan. But, meron talagang mga halaman tulad ng yerba buena, tulad ng pansit-pansitan. Meron ka ng mga lagundi, kasama yan, sambong, banaba. Lahat yan, meron yung mga ganitong type of chemicals na, ay, components. Huwag natin sabihin chemicals. Ganitong type of components na makakatulong talaga. Na meron siyang specific effect. Like for example, going back, lagundi para sa ubo, asthma, sambong para magpaihi sa'yo. Itong yerba buena na bago nga lang ngayon is for your pain, antioxidant, anti-inflammation. So, ang kulang lang kasi talaga is to look into it and give it the opportunity. Sabi ko nga, napag-usapan nga po natin sir kanina, 10 halamang gamot, pero mas marami pa yan. And then sa 10 halamang gamot na to, ang Philippines, 2 lang. Which is kinikilala and tinatangkilik ngayon ng buong market. And nakita natin that it's actually effective. Sambong, it's used for yung mga sa kidney stones. Usual treatment yan. Ipaprescribe pa ngayon ng mga maraming doktor kasama ng pag-inom ng usual medications. Lagundi, the same thing. Actually, could also be used for mild COVID, di ba? For yung mga simpleng ubo-ubo sa mga bata, yung asthma na nagsisimula, kasama yan talaga lahat. So, ang sinasabi lang namin dito is that hindi naman ito ang papalit sa gamot. Pero, as a supplement, as para mas maging healthy ka pang araw-araw mo, makakatulong talaga siya. In terms of overall health ba? Kasi sabi nga namin in the field of medicine, hindi naman curative ang trabaho namin eh. Hindi naman curative yung hinabol namin. It's more of the preventive part. And yun yung gusto namin i-impart. Yun yung gusto namin ipakita sa mga tao na
with this preventive measures, hindi na yan lalala. Hindi ka na magkakaroon ng other problem na kailangan mo pang humantong sa ospital. Based on experience, sa mga nakita ko, pumunta ka na ng health centers, pumunta ka na ng mga public hospitals, sa mga private hospitals. It's the same thing. Pero ang nakakalimutan lang nila is that, again, with the healthy lifestyle, with, food supplementation, a healthy diet, you can actually, have a better life. Yung mga benefits of your health na para ma-prolong mo yun and mas maging healthy ka. Andun yan talaga. So, pasalamat ako na may avenue, di ba? Na nasimulan ng Lagundi, nasimulan ng Sambong, nasimulan ng DOH, and then we can slowly enter to that market. And kami naman, as yung entrepreneurs, as yung agri-businessmen, di ba? Tinatry namin i-follow itong pathway na to in terms of siguro starting a revolution na pwede kang magkaroon ng ganitong area of marketing of business talaga And masasabi namin na tuloy-tuloy siya at meron kang market for that area. Well said. Thank you. But again, ako, para tayo sasabihin, magpakita pa rin kayo sa doktor. Magpa-ano pa rin. Seek help. Lalo na, may masimulan kayong naramdaman. Only seek help. Kung hindi man kaya sa doktor, you have your health centers, mga trained yung mga nandiyan, mga tao. Diba? Supported naman din yan. And again, pwede kayong mag-message, pwede kayong kung may mga kakilala kayo, like nurses, kasama yan. All health professionals would be gladly to serve din naman pag mga ganong mga tao. Just to add then, I think siguro 2 years ago or something, nagka-dengue ako. Pero at the same time, iniinom ko na rin si Immune Advance. And hindi ko alam kung tama ba yung correlation or hindi. Syempre, hindi naman siya gamot, supplement siya. But nung nagka-dengue ako while taking Immune Advance, hindi lang bumaba yung platelets ko ng 150. Nasa 170 pa rin siya. Parang trangkaso lang yung naramdaman ko. Nung lumabas na lang yung rashes, nasabi ko na, ay, hindi ata to trangkaso So doon na ako nag-contact ng medical professional, which in this case si Anton yun. Sabi niya, mukhang dengue na yan So nagpa-check ako, blood test and everything. Pero normal, lahat ng parameters sa dugo ko, normal siya So maybe I can attest it to, yes, tumulong si Immune Advance to build up my immune system and everything. Pero wala talaga very, very weak yung naramdaman ko. And I would say, kasi isang gamot lang yung tinitake ko na. I wouldn't say gamot, sorry. Isang supplement lang yung tinitake ko na, which was yung Immune Advance. Yes. So benefits lang talaga. Marami, like I said, marami nga talaga siyang benefits. Marami siyang gamit. Hindi yung kagandahan yan. Marami siyang gamit. So, marami ka din matutulungan eventually. Kaya sana, lumaki yung business na to, lumaki yung industry, makahikayat kami na ibang tao na gumawa din nito, di ba? Simple setup, simpleng lupa, kailangan mo lang ng lugar, konting ayos lang. And, kahit maliit lang po na lupa, kahit pambayad lang nila ng real estate tax, magiging libre na yun kaysa pag-iipunan buong taon. It will work Okay naman, may market naman po siya, may bibili. May market, may bibili. Andito kami as Rich Corp, as Bini, as GH Nutripharma. Andito kami para, yun nga, maging kami yung middleman in that area na tulungan yung mga itong produce ito, gawin nating raw materials, hanapin natin ng lugar, gawin nating produkto. Kasi araw-araw may nararamdaman tayo nga kaiba. Naghahanap kami ng paraan. Paano kagagawa ng ibang mga products nun? And eventually, makapaglabas kami ng mga mas marami pang product. Mas maraming linya ng produkto na yan. So, Doc, paano to? Yung mga, pwede silang mag-grow ng pansit-pansitan, actually, ng buena. napag-usapan nga namin. Pwede nilang ilapit sa inyo yun? Actually, so, as of now, in the works na po, may mga farms na po na nagsa-start po magtanim ng yerba buena. As of now, si pansit-pansitan wala pa kasi kita niyo naman po, pina-perfect pa po namin yung propagation. So si yerba buena may magbubukas na po sa farm sa Lipa, meron din po sa Tarlac. So gawa nun, naayos na po yung ano po namin, yung plan for kunyari may gustong pumasok din dito. Mas madali na po sila, parang maging turnkey system na po siya. So,
Opo. So the technical aspect Yes. for the cultural management of that Yes. particular plant, pwede niyong i-feed sa kanila yan. Yes. So, Kumbaga yung platform is already there. Okay. yun yung binabuild on po namin ngayon. So, anticipating na, as I said kanina, si Lagundi dati ganito, ngayon sobrang laki na. So, I think it's just right na ayusin po muna namin yung framework, yung baseline, para maganda yung pag-expand, yung pagkalago ng market na to. Mga ilang yung hinihintay ninyo, gaano katagal yan before sila pwedeng lumapit? Mag-plant na kami. I would Turuan say, nyo na kami. I think perfect timing mga 6 months to 12 months From now? Yes, po. Okay. Perfect na perfect po yun. Yung simple setup lang natin, nung nagsimula kami na magawa ng grow beds, actually within less than a month, kaya mong gumawa ng mga 18-20 grow beds eh. Within less than a month. And then, with the fishery naman, yung para tumakbo yung cycling ng mga sa isda, sa nitrogen balancing. It takes a few months, pero once that it's going, tuloy-tuloy na naman yun eh. Very low maintenance. Kasi gamot yung pinapatubo natin. Kaya kailangan natural po talaga. All natural All talaga. natural. No pesticides, herbicides, chemicals. Okay. Interesting yung yung pansit-pansitan na. Opo. Actually, very promising yan, yung pansit-pansitan. Kasi, yun nga, ano lang yun eh, sa gilid-gilid lang yun. Tapos Walang meron palang problema, gamit. Opo. Makakuha ka lang na isa, may planting material, may Marami mother ka plant na. ka na. Meron na po. Ano lang din yan, same lang din. Kailangan mo lang talaga siyang patubuin. And then eventually kasi, malilinis din naman eh, yung mother plant. Yeah. Makukultivate mo siya to a more cleaner plant, diba? Medyo Yung next matagal generation may yan. next generation. Magiging mas refined, diba? Yung tinitingnan natin. Yung pansit-pansitan talaga, meron yan. Pero, isa sa mga bagay din talaga, yung yerba buena, nandito na kasi, nandiyan na yung studies, Flavon Pro, flavonoids, and ayan na yan talaga. Ano lang talaga siya, kailangan lang talaga ma-accept sa market, ma-market mo lang talaga ng maganda in that area, na for mobility siya, for your flexibility, di ba? Para mas maganda yung mga movement mo in the mornings, ganyan. Lalo na yung mga iba sa mga kasukasuan mo, like for example, yung sabi nyo nga po, with yung mga morning stiffness, ganyan, kasama natin yan na konting mga stiff neck, mga ganun, pwede din yan. Yun ba, yung case na yan, kasama yan doon sa gout? Hindi. No. Okay Iba ba? po ang gout. Ang gout kasi is, meron kang concentration ng uric acid in one area. So, yung mga, minsan na madalas na natin nakikita dito yun sa may elbow mo. Meron din yan paminsan iba sa gitna ng sa mga daliri, sa mga paa mo, sa mga your toes, meron din yan dyan. So, ang nangyayari kasi doon is kapag nagko-concentrate in that area, magiging mapula, magiging inflamed, mahirap igalaw. Pag mahirap igalaw, doon mas lalong sumasakit kasi ipipilit mo yun, magiging maganit yan eh. So parang isipin mo, dalawang bakal na may kalawang sa gitna, tapos mo yun, di ba? Ibe-bend mo or pagkikiskisin mo. Ang pangit pakinggan. Pero yun nga, pag gumamit ka ng mga ganitong bagay, like yung sa yerba buena mo, anti-inflammation, mababawasan yun, matatanggal mo yung like for example, pansit-pansitan for gout naman, matatanggal mo yung uric acid in that area, di ba? Again, it's gonna be smooth. Mas maganda na ngayon yung movement ng mga joints mo eventually. So yung pansit-pansitan, primarily for uric acid. Mataas yung uric acid. Pag mataas yung uric So acid kung mo, magte-take ka nun, matatanggal mo yung maraming uric acid sa katawan mo. mababawasan mo siya. Mababawasan mo siya. Close to a point na normal na siya sa level mo. Okay. Pero ang yerba buena, For the inflammation. Para Inflammation sa mga siya. pamamaga. Yerba buena kasi, mostly antioxidant siya. So, pag sinabi natin antioxidant, may tinatawag tayong oxidative stress sa katawan. So, saan ba natin nakuha itong oxidative stress? Sa pamumuhay.
When you're simply living, humihinga ka, gumagawa ka ng trabaho sa mga kinakain mo, you get this oxidative stress na nabubuo sa katawan mo. 'Di ba? And that's yung mga sinasabi nga nilang signs of aging. Kasama yan dyan. So, with the use of antioxidants, with the use of yung mga, ano ba mga kilala nating antioxidants? Most common na nakita, vitamin C. Meron yan, di ba? Part din, kapag kunyari lumabas ka, sunlight, maganda din yung antioxidant. So, meron din dito sa Yerba Buena, dito sa Flavon Pro. Yun yung isang main factor ng flavonoids nga, pag tinignan ninyo. So, yung antioxidant na yan, makakatulong yan talaga sa katawan. Hepatoprotective, sabi nga natin, neuroprotective din siya. Diba? Kasama yan sa buong katawan, kumbaga pangkalahatan. So, ano ba nangyayari? Kasi kapag meron kang oxidative stress, yun yung, pag nasistress yung area mo, syempre, mamamaga. Para bang kunyari, kinamot mo yung isang lugar, pag kinamot mo to dire-diretso, that is stress. Next thing you know it, pula na yan. Next thing you know it, mainit na yung pakaramdam, di ba? So that's what you call simple as inflammation. So ang ginagawa ni antioxidant dun sa tatanggalin niya yung oxidative stress, tutulungan niya medyo mag-relax yung area na yun, di ba? Mawala yung pamamaga mo, mawala yung pamaiinit dun sa area na yun. Eventually, parang katulad lang din siya, pero iba siya talaga sa gout. Nandun na din yung movement mo. Nandun na rin yung flexibility mo. Sabi ko nga kanina, para lang yan diesel. Papainitin mo muna yung makina bago ka gagana ng mas maayos. So, yun yung Flavon Pro. So, you can take it in the morning, you can take it in the evening, pamparelax. Kung gusto mo sa gabi, para to stabilize your mood, medyo relax ka lang, pwede sa gabi. Pero if you want a little bit jump start sa morning, swabe lang yung start ng araw mo, pwede rin. Okay. Itong growing herbal medicine, Yes. anong nakikita mo dito? In what sense? 5 years? Parang ganun po ba sa future? 5 years or yayaman ka ba ng bonggang-bongga rito? Oo, tingin ko po, yayaman po talaga. Okay. Opo, magandang business po. Kasi since gamot po ito, syempre mas mahal din yung benta. Hindi siya lettuce, walang ibang competition, tsaka may bibili na kaagad. Sigurado na. Oo, sigurado na siya. Andiyan na si Doc Anton. Dito na. Tsaka sa ngayon pa lang, kita na namin yung trajectory. Kahit hindi pa namin nagagamit yung buong lupa, Okay. okay na rin yung income niya. So, in the future Sustainable. din, maglalagay kami, as sabi ni PDR, lalagay kami ng maliit lang na oven dito para makapag-process kami kahit papaano ng Yung konti-konti. diretso na process kilo-kilo dito. na. Para pag dinala na sa distributor or sa processing, further processing, maayos na yung dahon. Tuyo na siya, makakadala ng marami every way. But in terms of planting, gaganda ng gaganda. Every month, may bago kaming natututunan, may bagong mas easier na approach para ma-cultivate yung plant. So, Yeah. eventually, tuloy-tuloy lang. Kailangan lang talaga tapusin yung research niyo. Yes. Pag natapos nyo na yan, itong 1,000 square meter na lupa dito sa city, Aba. gaano kalaki ang production mo niyan ng Yerba Buena and Pansit-Pansitan? So, sabihin natin sa area na to, sa 1,000 square meters, yung nakikita po namin, nakaka-generate po siya ng around 400 kilos per cycle. Yung maximum, absolute maximum, 400 kilos ng yerba. Which is, ang per cycle is how many months lang? 45 days. 45 days. Wow, high value. Magkano ba ngayon pang fresh plants? Ang fresh plants po natin sa Yerba Buena, kinukuha po mga 50 to 80 pesos per kilo. Per kilo. Opo, so isipin nyo, 50 pesos. Tapos, times 400 kilos. Yerba Buena pa lang yun. Si Pansit-Pansitan, meron How much? din siya. Mas mahal si Mas Pansit-Pansitan? mahal si Pansit-Pansitan kasi mahirap po siya i-cultivate. Okay. Mahirap po yung... Pero as of now, hindi po tayo pwedeng magbigay ng numbers po doon kasi In the process. In the process. In the process. Si Yerba Buena yung mas... May data talaga. May data po talaga. So, I mean, kung Exciting. kita nyo naman, kung nakita nyo yung numbers, ni-multiply nyo, bawi na yung real estate tax nyo, may sobra pa. Sabi nga po nila, hindi tumutubo ang pera sa puno. Pero mapapakita namin na pwedeng tumubo ang pera sa
halaman sa puno. Nice. Opo. Ito naman po kasing small venture namin dito. Ang unang nasiisip lang kasi talaga namin, paano ka magpapalago, paano ka magpaparami. At first, ayun nga, hindi nga tumuloy, nakita niyo yung picture, madami, pero hindi siya nag-stick hindi siya nag-kick in. So, para sa amin, nakikita namin, hindi talaga matatapos yung research and development. As long as merong produkto, as long as merong gustong, makatuklas o gustong makaalam palalo. Ayan, open for more areas. Lalo na kung meron mga halaman pa na siguro hindi pa napupunta sa limelight. Pwede siguro makakapagtanong din tayo sa mga viewers kung meron silang alam na halaman nila na pwede nasulat, di ba? Tapos pwede nating tingnan yung area na yun. Kasi, again, madami. Ito pangalan, 2 pa lang. Pero within the span of ilang years pa lang kami na kasama ngayon ni Colin sa ganitong type of business. 2 plants pa lang. Which is Pancit Pasita ng Yerba Buena. So, eventually, hopefully, mas marami pa. Diba? Pero ngayon, kung concentrate talaga kami, Yerba Buena. Pancit Pansitan, susunod na yan. Ano lang talaga siya. Again, in the process din siya. Pero Yerba Buena is there. There's already an Walang area. zero. Yes. Okay. Colin, Doc Anton, paano Yes po. nila kayo mako-contact yung mga interested? Okay po. At sino yung sabihin nating qualified? May ganun ba? Sino yung potential Okay. na So, pwedeng gumaya sa inyo or maging Parang franchise. source din no ng raw materials? sige po. So, sa una, sa requirements ng, let's say, may farm sila, I would say yung pinakamaliit na lupa is 1,000 square meters. So, kung may idle land ka sa Manila, sa Rizal, sa around the south, si Batangas area, may 1,000 square meters, hindi nagagamit ng ilang taon, why not? Pwede. Panalong-panalo yung magiging result doon. To contact us, I think, pwede po si Under Metro Farms. Si Metro Okay. Farms. So, what's Can the you best? can you for our audience, they prefer phone numbers. Cellphone numbers. Sige, pwede ko po Sabihin na natin ngayon. Hindi ko po memorize. Wait na po. Ako rin hindi memorize yung numbers ko. Kaya pag nawalan ako ng phone, mamumblema ako. Paano ko? Ang dami kasi ngayon. Yung technology, ginawa tayong para hindi mag-memorize. Oo. Totoo, no? Tapos Minsan, kailangan marami messenger kita kinakausap. number. Yeah, I think that they can call this Tawagan mo ako. Okay, Doc Anton. 0919. Ikaw, sige, paano ka marireach? Actually, sa Natural MD. Sa Natural pag MD, sa okay. Shopee, Lazada, nandun na kami. Okay. So, pwede nyo kaming tawagan at 0919 000 1738. 3A. So, 0919-000-1738. Yan. So, pwede nyo kaming i-contact dyan if interested po kayo sa Flavon Pro, Immune Advance. Pwede kayo magtanong sa amin. Marami pa kaming other products like yung sa Andas, Citronella Spray. Meron kaming lotion din, yung Locomuskin na palabas na. Meron din kami pinag-iisipan pang maraming in the works ni Sir Patrick, tulad ng mga sunscreen, konting lip balm, cosmetics, and dyan yan, tinitingnan namin yung areas na yun na for health benefits. Sige. Ayan. So, sa side ko naman po, if you want to learn more about farming, aquaponics, kung gusto nyo mag-visit lang dito, libre naman, tuturuan ko kayo. You can contact me at 0976 052 7634. Ayan. Opo. So, engineer, ibig sabihin, it's not just the planting, even the whole setup. Yeah, Kung gusto nila na aquaponics, ganyan. Opo. So, kung ayaw naman nila ng Yerba Buena, gusto lang nila, buong taon may libre akong gulay, pwede naman sila gumawa ng aquaponic system or tutulungan ko na lang sila ayusin yung existing farm nila if meron or whatnot. For concerns din sa Yerba Buena, I can cater to that also. No problem. Alright.
Thank you so much. Thank you. Maraming At ang salamat. babata ng Maraming mga guest natin ngayon. Ilan taon ko mga to? Ilan taon niya? 26, 27. Grabe, no? Babata. Si Sophie na next. 23. For the branding at saka Content the na lang. design. Siya nag-handle na. ng account niya, Busher. Siya Iba yung- talaga. Iba ang Siya yung magic nag-approve ng ng i-feature. content. Ng content. The content creator and then the content mind. And the content. The content. The advisor. Alright. Nakatawa, no? Thank you so much. Thank Maraming you salamat so po, much. maraming salamat. Hopefully, may na-impart kami. Oo na, naman. Ano, Ano naman. Maganda yung ganung content yung mga younger gusto ng mga audience yan. Ito po once a day lang. actually, you can take it, pag kunyari, first, just supplement, you can take it na parang once a day or twice a day, one in the morning, one in the evening. If kung meron kang nararamdaman na ubo, or nagsisimula ka na magplema-plema, diba, you can take it actually 2 capsules na twice a day or 3 times Pag a day. na-expose ka Pag sa dami na-expose ng ka, kausap nyo, optimum. two capsule agad. Amen. Kulang. Capsule agad. Yung itong, Kulang yung ito yung ano namin, takot na Kulang takot yung sa ininom mo. driver natin, itong nag-deliver. Kasi grabe ubo niya, no? Affected na, ayoko nang maramdaman ko ulit dahil dati nagplema eh. Inom na ko. Wala yung talagang plema ko. Ako po, testament, ever since nag-start yung pandemic, I've been working sa hospital, dun sa clerkship ko, at saka internship. Ito lang ininom ko every day as a supplement, one in the morning, one in the evening. Habang nasa duty ka, kapag nakainom ka ng isa, okay ka. Never ako nagkaroon ng sakit. Never ako nag-absent. Never siya nagkaroon ng COVID. Hindi pa po ako nagkakaroon ng COVID ever. Yes. So, Ay, nasa yun hospital. yung ano lang po yun. Yun lang talaga yung sinasabi ko nga. Sabi ko nga, it's the preventive side eh. If you practice the preventive side, hindi ka talaga magkakaroon ng problema. Though, yes, I am vaccinated. 'Di ba? Medyo chubby ako, pero I try to keep a healthy lifestyle. Naglalakad ako, I go to the gym. Try to get sleep kahit nasa medical field. So, ang ano lang talaga is, yun nga, dadagdagan mo kasi, meron ka lang talagang idadagdag na onte and then you'd become that healthier you. Tsaka bago magkasakit. No, may- bago may magkasakit. tinitake ka na. At kung may Yes. sakit, Bago just magkasakit pa lang. Oo. Diba? The best na ito magtitake nagkasakit. ka. Yes. So ako yan lang talaga. Everyday, yan lang yung iniinom ko bro. Kasi it's just food. Let food be your medicine. Diba? Oh. Parang So, yung compact mga- lang siya na salad. Yung mga gulay-gulay kasi, syempre pag niluto mo, yung mga enzyme nawawala eh. Pero pag dinayin mo siya na tama yung drying mo, tama yung dosaging mo, you can Ito have po the sure yung benefits. pumalik tayo dun sa sinabi ba. Ito yung part ng phytochemicals na. Yun kasi yan eh. The phytochemical side, lahat yan kasi nandyan. Sabi nga nila kapag mas mag-green yung pagkain mo, mas mataas din sa content na yon, di ba? May mga iba naman kapag iba't iba yung kulay. Like for example, vitamin C. Dun sa mga citrus mo na fruits, di ba? Vitamin A sa carrot, kapag merong konting orange yung kinakain mo, maganda dun sa vitamin A. So it's the simplest things. Hindi siya komplikado. Hindi siya komplikado at all. Siguro kung complicated lang is yung nitty-gritty part of things, yung mga specifics, pero hindi siya komplikado na area. Lalo na sa pagtatanim, hindi din na komplikado. Diyan kami, diyan na Metro Farm, diyan ng Rox Consumer Health, para mabigyan natin yung area. Mabigyan ng area yung simple people, simple persons na gustong pumasok sa ganitong type of area of business yan. Ayan. Alright. Uy, mag-lunch tayo. Mm. Doon tayo sa Rustic. Ano yan? Rustic mornings. Rustic Mornings. Dito lang sa Marikina. Oh. Tsaka maganda po dito, walang magnanakaw ng gulay mo. Oo. Hindi kagaya sa pag nag-mango farm ka, pag nagpalay, biglaan, ay kalahati na lang yung ani ko. Pero ito, sino ba magnanakaw ng yerba buena or pansit-pansitan? Same concept, same concept. Pero wag Colin, pag napaganda mo na to, yung sobrang ganda na. Siguro, ang kulang mo dito, yung mga organic fertilizer, bago makita. Ay, gamit ka kay Sino kay yung Greenland.
O yun. Greenland Organic Fertilizer. Okay, yun. Maganda yun. Maganda siya. Oh, ginamit nung Sulat isang ko. pinuntahan ko sa Kunin. pinuntahan namin sa sa Nueva Vizcaya, sila, orchard sila ng mga oranges. Ang ganda, ganda ng farm nila. I think that's the... Greenland Organic Bio-Organic Fertilizer. Mapasa na lang ako. Ibigay mo na number ni Sir Edgar. Tapos lagay mo doon sa antiquity natin. Bigyan mo na kay Kuwal para makakita. Maganda siya. Sige po. Ano po ba siya? Nilalagay sa lupa or spray? Hindi, lupa. Mo siya. Parang urea type. Oo. Yung Hindi, secondary mo lang yata. Ito yung plant, andito niya sa tabi niya. Sa gilid Hukay lang. mo siya sa gilid. Thank you. medical agriculture store. Medical agriculture. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.